Mas marangal po na magsumite ng inyong resignation kaysa maging patuloy na bahagi sa pagtatakip ng mga anomalyang kinaharap ng Marcos administration na nugmok sa issue hindi lamang ng malawakan or massive corruption, kundi pati na sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Magandang araw sa lahat. Atin pong pamagat ngayong hapon ang nalusaw na ICI. Sa bagamat yan po yung latest na breaking news na pumasok po ngayong maghapon, hindi rin po natin lalaktawan yung napakainit na usapin na pagsuspindi sa Gen Z Congressman Kiko Barsaga. Pag-uusapan po natin yan kung paano pinagtulungan nung young guns daw ng Kongreso, itong nag-iisang Kiko Barsaga. Alam ho ninyo, yung young guns na yan, hindi po bagay yung pangalan sa kanila young guns eh. Dapat po ang tawag sa kanila at mas sakto hong maisasalarawan ang grupong ito, yung gun young. Gun young, maaga pong nawala ang kanilang kredibilidad. Maaga pong nawala yung kanilang pagiging tapat sa ating bansa. Maaga po silang nilamon ng sistema. Sistema ng korupsyon at kurakot, sistema ng flood control funds anomaly. Kaya hindi po bagay sa kanila yung pangalang young guns. Dapat po dyan ay gun young. Gun young yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang kredibilidad. Alam naman po ninyong lahat yung breaking news na nagbitiw na rin, hindi lamang po siya, nagbitiw na rin si dating kalihim ng DPWH, President Noynoy Aquino era na si Rogelio Babe Singson. Ito po siya. Nagbitiw na rin po sa ICI. Para makita po ng mga nasa TikTok din, yan po yung breaking news pinakahuli ngayong hapon na pumasok bago po tayo nag-live. Rogelio Singson resigns from ICI. Nalusaw na po yung ICI. Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Bakit? Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad budol na agad It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Ano ba yung legacy ng kanyang presidency kung meron man? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon at yung testimonya ng kanyang atit nakakatandang kapatid na drug addiction. Kaya yung ICI, nung binuo pa lamang, cover up po iyan Ang ICI was meant para po ma-forestall o sapawan yung ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon. Nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, nung ang chairman pa po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay si Senador Dante Marcoleta. Dahil po hindi na makontrol ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno po ni Senador Dante Marcoleta, kinakailangan paspasan bumuo po ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Budol nga po ito, matagal na nating sinasabi. And in many interviews ng mainstream na kung saan tayo po ay na-interview nila, sinabi ko na I have little or no reliance on the credibility, more so the outcome of ICI. Bakit? Unang-una, wala pong basihan ang pagtatag ng ICI. Bakit? Wala naman huyang power na mag-prosecute. If at all, the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina.
whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Higit pa, pag wala kang power o kapangyarihang magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka ring power mag-cite in contempt. So wala po iyan, mahinang klaseng nilalang po iyan. Yan po yung kinasabi nating lowest mammal in the hierarchy. Bakit? Ang layunin po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tama't smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon nitong 28th Congress na si Senador Dante Marcoleta. Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang-una, sabi ko nga ako sa inyo, yung pagtatag pa lamang po niyan, budol na. Ang layunin niyan, maglonder din ng ebidensya. Ang layunin niyan, maglonder din ng mga idedemanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto, at ito'y nalalaman kong personal, demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Bakit? Linoloko po ng gobyernong administrasyong ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at korap sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yusek Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez, napakarami po nila eh. Yung Cathy Cabral nga, hindi na natin nakikita eh. Yung Manny Bonoan nga, wala na rin eh. So talagang maraming napakakurap at kurakot dyan. Pero hindi lahat. Marami din pong matitino dyan. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ang kinulong po, ang kinasuhan, renege yung bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan yung mga maliliit na empleyado. Yung maliliit na empleyado. Si Manny Bonoan, pinalabas muna ng bansa hanggang ngayon, laya. Kaya po talagang maraming nagagalit eh. Ngayon, ano hong nangyari dito sa ICI? Hindi ba't nung nag-iimbestiga initially, at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung si Mayor Benjamin Magalong, hindi ba't nung tama yung direksyon ng kanyang investigasyon at tila hindi siya mahapigil ng Malacanang, siya ay tinanggal bilang miyembro ng ICI? Hindi ho ba? Tinanggal si si Benji Magalong. Pero ang sabi ni Benji, hindi siya tinanggal. Siya ay kusang loob na umalis. At hindi rin niya alam bakit nagkaganoon. Nagtatrabaho lamang siya ng tama. At ang palusot ng Malacanang, dahil daw para hindi maabala si Mayor Benjamin Magalong sa kanyang mga responsibilidad at obligasyon bilang ama ng Baguio City. Kalokohan eh, hindi ba kalokohan? Ngayon naman, si Rogelio Babe Singson, pangalawa na po ito na umalis sa ICI. Si Rogelio Babe Singson, doon po sa mga hindi gaanong pamilyar sa ating recent history, sapagkat si Rogelio Babe Singson is like almost 10 years na po siyang huling nagserbisyo sa pamahalaan bilang kinatawan ng DPWH nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, 2010 to 2016. Marahil sa karamihan po sa mga nagpapabayad na trolls ngayon, mga munting bata pa ho kayo noon, nung si Babe Singson ay naging kawani, naging kalihim ng DPWH. Ngayon, alam na ninyo, tama yung paghirang sa kanya, sapagkat maganda rin naman yung kanyang integridad. And I think, to be fair to former Secretary Babe Singson, tingin ko naman ang kanyang layunin makatulong dito sa nangyaring malawakang korupsyon ng flood control projects, flood control mitigation program, at flood control funds anomaly. Subalit paglaon, ang naging dahilan po ay very intense at stressful ang ICI work. Ito po ay sa kataga mismo ni Ginoong Babe Singson, ni Secretary Babe Singson.
Kaya daw po siya nagbitiw ay dahil very intense and stressful ang ICI work. Alam mo ninyo, nagiging maginoo na lang ito si Secretary Babe Singson. Ayaw na lang niya siguro ng kontrobersiya and maybe he just wants to go back to his peaceful, quiet, serene, and he's very much made. Marami na pong napatunayan yan. Gusto na lang niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa pribado. Kanya ayaw na niya, naging Maginoo na lang siya. Pero yung ginawang rason, pamigay po yun eh. Dahil daw po sa very intense and stressful ICI work. The moment it was offered to him, I'm sure, I'm certain, matalinong tao yan, alam niya na magiging mabigat, hindi biro-biro, yung kanyang haharapin sa ICI bilang miyembro ng budol na komisyon ng ICI. But nonetheless, mainam din po iyon. Bakit? Sa edad ho ni dating Secretary Babe Singson ng DPWH na kabibitiw lamang po bilang bahagi o miyembro ng ICI, wala na ho siyang dapat patunayan. Kung meron man, yung nalalabing taon pa niya, sana'y maging malakas lagi ang iyong pangangatawan, Secretary Babe Singson, at marami ka pang maitutulong sa bansa in many other capacity. Siguro, yung mga katulad po ni Secretary Rogelio Babe Singson na nasa gobyerno pa ngayon, nagsisilbing gabinete o undersecretary, ASEC o regional director, kung kayo po ay nasa ganyang edad na at estado nyo respectable naman po kayo sa inyong profesyon, sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, I encourage you, it's time to do a Babe Singson. Take the road less traveled, take the higher ground, at talagang mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na lugmok sa issue ng massive corruption, looting of public funds at yung direct at hayagang testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo na drug addiction. Mahirap po iyan. And I think congratulations is in order kay Secretary Babe Singson sa pagtalikod dito sa bangkaroting administrasyon ni Bongbong Marcos. No? Hindi ho kasi ako personally naniniwala, maaring kayo po'y naniniwala, but ako po'y hindi, na very intense ang stressful ang ICI work at yun ang kanyang naging kadahilanan. Matalinong tao po yan, magaling yan. Alam niya yung kanyang pinasok bago pa siya umuo, bago niya tinanggap. Hindi naman ho papasok sa alanganin niyan kung hindi niya nakita yung how rugged the terrain nung ICI, nung papasukin niya. Siguro, malinaw sa kanyang kalooban na talagang magtatrabaho siya ng tapat. Kaya lang, ito ang classic example na may dangal, may dignidad, may hiya sa katawan. Minarapat na lang niyang bumalik sa kanyang peaceful, quiet, and serene private life. Tama po yun. Kaya yung mga katulad din ni dating Secretary Rogelio Babe Singson na nasa pamahalaan pa rin ngayon, alam mo namin, hindi kayo manhid. Alam namin, hindi kayo bulag, pipi at bingi. Hindi rin lalo kayo nagbubulag-bulagan, nagbubusal-busalan at nagbibingi-bingihan. Do a Rogelio Babe Singson. Yan po ang kunin ninyong landas upang hindi na po tayo nakakahiya sa ating komunidad, sa propesyon na ating kinabibilangan at sa mismong ating mga pamilya. No? Si Manny Bonoan ho bakit budol itong ICI? Uulitin ko talagang malulusaw po yung ICI. Bakit? Imagine ninyo, lantaran na tayagan ng itinuro. Yung Yusek Trigib or Trigib Olaybar at yung Yusek Adrian Bersamin. Adrian Bersamin, hanggang ngayon, hindi pinatatawag ng budol na ICI. Tatalon lang po ako ng konti sapagkat umexit na ho si Mayor Benji Magalong at hindi nakakaya yung kanyang pag-exit. Saludo. Yung pag-exit ni Rogelio Babe Singson,
saludo. Talagang mahirap ipagtanggol ang bangkaroteng administrasyon na ang layunin lamang ay magtakip ng kanilang mga kampon. Meron pa pong isa riyan na pag tiningnan po ninyo yung profile, solid eh. Siya po ay isang certified public accountant. Siya po ang country managing partner. Ang bigat nito, managing partner ka ng SGV. With all respect to the other auditing firms, SGV is one of the, if not the, leading auditing firm here in our country. So pag nakita ninyo yung profile ni Ginang Rosana Fajardo o ni Miss Rosana Fajardo, solid po yan. Kaya siguro, kung nakikita ninyo na ang ginawa lang sa inyo dyan ay parang mga deodorant, pangtanggal lang ho ng sansang, pantanggal lang ho ng baho, para lang po magmukhang legitimate yung ginagawang investigation ng ICI, do a Rogelio Babe Singson. Marangal po ang resignation kaysa maging bahagi ng isang corrupt na administrasyon. Mag-resign na rin ho kayo siguro, i-consider ninyo kay Miss Rosana Fajardo. Dahil hindi lamang po kredibilidad ninyo bilang CPA ang nakataya. Nakatuon din po ang maraming malalaki, naglalakihang kumpanya ng SGV. Multinational, foreign and local companies na ino-audit po nila, kliyente po nila, pinapayuhan nila bilang mga tax advisors. Nakatingin din po. At marami akong nakakausap, bakit tinanggap ng country managing partner ng SGV ang maging bahagi ng budol na ICI. So bago pa ho lalong lumalim yung question sa at tamaan ng integridad ninyo ni Miss Rosana Fajardo, maybe it's time for you to consider doing a Rogelio Babe Singson. Pag-isipan po nyo yun. Pag-isipan po nyo yun dahil hindi lamang kredibilidad ninyo, kundi kredibilidad mismo ng SGV, kredibilidad mismo ng mga kliyenteng inyong ino-audit at binibigyan ng payo bilang mga tax advisors ang nakasalalay sa pagiging patuloy na bahagi mo ng budol na ICI. Bakit po natin sinasabing budol? Imaginein ho ninyo, matagal nang ibinunyag ni dating Governor Chavit Singson yung Ilocos Norte Flood Control Projects Anomaly. Wala pa ring sumisilip na taga-ICI diyan sa Ilocos Norte. Wala pa ring findings na substandard o dili kaya ghosts yung mga flood control projects diyan sa Ilocos Norte. Akala ko ba susundin ninyo kung saan man kayo dali ng ebidensya? Bakit panay ang investigasyon ninyo, pag fieldwork ninyo, pagbisita ninyo sa Davao? Ang Ilocos Norte matagal nang ibinunyag ni Governor Chavit Singson, hanggang ngayon wala silang findings whatsoever. Yung paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Curly Discaya, katangi-tangi, tinalunan doon sa kanyang pagpapahayag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paragraph 30. Pakita ho natin yung paragraph 30 niya. Binanggit ho doon, malinaw. Malinaw na binanggit doon yung DPWH Region 1. Paragraph 30 ho, ayan. Yung gusto ho ng kopya, screenshot nyo na lang o pakipicturean nyo na lang ho. Paragraph 30. Binabanggit po yung DPWH Region 1. Magpapasko na ho, ilang araw na lang mula ngayon. Hindi pa ho na ipatatawag yung Regional Director ng Region 1 DPWH. Yung kasalukuyang kalihim ng DPWH, ano na? Nasaan na? Yung Ronel Tan.
DPWH Region 1 na binanggit sa paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Diskaya. Kaya po bukod kay Mayor Benji Magalong, bukod po kay dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, baka naman magandang pamasko sa mamamayang Pilipino mula kay Miss Rosana Fajardo, ang isang tanyag na Certified Public Accountant at SGV, Country Managing Partner. Maybe it's time for you to really make a discernment at tingnan ninyo, baka napapanahon na for you to do a Rogelio Babe Singson. Mas marangal po na magsumite ng inyong resignation kaysa maging patuloy na bahagi sa pagtatakip ng mga anomalyang kinaharap ng Marcos administration na nugmok sa issue hindi lamang ng malawakan or massive corruption, kundi pati na sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Mas marangal po yun eh. Dahil hanggang ngayon ho, CPA naman na ito si ma'am, wala pa hong audit ng flood control or flood mitigation project sa Ilocos Norte. Katangi-tangi po ito. At ulitin ko, matagal nang ibinunyag ito ni dating Governor Chavit Singson. Alam mo ninyo, napanood ko rin kanina, may nagpadala sa akin ng reel ni dating Secretary at dating Congressman Nani Braganza. Si Nani Braganza nagpahayag na nauna pang nasuspindi si Congressman Kiko Barsaga kesa makasuhan ang 67 or so contractors. So babalik tayo kung bakit talagang malulusaw itong ICI. Malulusaw ang ICI dahil budol po iyan. Budol po iyan. Nauna pang suspindihin si Congressman Kiko Barsaga dahil lamang siya ay nagpapahayag ng kanyang nakikita sa loob ng Kongreso. Samantalang yung 67 or so number of contractors, wala, hindi pinag-uusapan sa ICI. Kanya mas marangal pong magsumiti ng resignation. Ulitin ko, mas mainam, mas marangal magsumiti ng resignation kesa maging bahagi ng budol administration. Ginagawa lang po kayong deodorant dyan sa ICI. Wala po yan. Budulan po iyan. Budulan po iyan. Yung katagang mahiya ka naman, yung Secretary Rogelio Babe Singson may hiya. And I'm sure, yung desisyon niya, kinatuwa ng kanyang pamilya, mga nakasama dati sa gabinete nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, dahil nga kung titingnan nyo ang galawan dito sa ICI, hanggang ngayon, wala kayong naririnig tungkol doon sa Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trajib Olaybar na nakasungkit, nakakorner ng sweetheart deal kay Secretary Amina Pangandaman. Yang tatlong yan, hindi pa ho yan pinatatawag, hindi nakakasuhan, hindi naiimbestigahan. Ano? Tapos, itong budol na ICI, saka lakas po ng apog ng mga tao riyan, kung sino man nagtuturo sa mga tao riyan, pagka raw po yung mga pinatatawag, out of courtesy, ay at respect, kaya pwede daw po silang hindi mag-close door, hindi nila ite-televise yung ginagawa nilang pagdinig. Kita nyo yung pambubudol ng mga ito? Nung ninakaw ninyo ang pera ng mga Pilipino, wala kayong hiya. Wala kayong kortesiya sa amin. Sa mga ordinaryong manggagawang kubang-kuba nakakakayod araw-araw. Nung kayo na iimbestigahan, i-invoke ninyo na inyong right to privacy. Bakit? Nung ginagahasa nyo ba yung kaban ng bansa, meron ba kayong kortesiya sa ordinaryong Pilipino? Sa grab driver, sa tricycle driver, sa jeepney driver, na kubana ho, kubang-kubana sa ilang sunod-sunod na price increase ng diesel. Nag-rollback isang beses 3 piso headline. Pero yung sunod-sunod, yung lingguhang pagtaas, itinatago nila ng mainstream media. Bakit?
Kasi party sila ng budol administration eh. Party sila ng budol administration. Wala yung Yusek Adrian Bersamin. Wala yung Yusek Trijib Ulaybar. Wala yung amin na Pangandaman. Ito malala. Pinawalan, pinalipad, yung Secretary Manny Bonoan. Paano tayo mag-iimbestiga ng tama? ICI, sige nga. Paano tayo mag-iimbestiga ng tama kung yung mismong ulo ng ahensya na punong-puno ng kurakot at korupsyon, pinalabas na ninyo ng bansa? Diversion naman sila. Kakansela raw ang pasaporte ni Saldico. Bakit hindi ninyo kansilahin ang pasaporte ni Manny Bonoan? At yung mga katulad pa niyang lumabas na ng bansa. Wala tayong problemang ikansila ninyo yung passport ni Saldico. Ulitin ko yung naging payag ni Saldico, malaman, makahulugan, solid, hindi pwedeng sabihing hearsay. Bakit? Kaharap niya mismo yung mga inabutan niya ng pera eh. Ulitin ko yung mga hindi pa po pinapanganak nung era of impeachment trial. Para po yung halaga po ng kanyang testimonya ay parang yung halaga ng testimonya nung star witness ng prosecution nung panahon ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, yung si Binibining Clarissa Ocampo. Bangkero po yun, marangal din yun. Nung pilit siyang binabasag ng depensa, mga abogado sa depensa ni ERAP, tinanong niya, paano ka nakatiyak na pinirmahan niya yan ni Pangulong Estrada yung pangalang Jose Pidal, doon siya pumirma. Ang sagot po nung Clarissa Ocampo, nakita ko po kasi. Paano mo nakita? I was a foot away. Ganon po kalapit. Itong testimonya ni Saldico, siya mismo nag-abot, siya mismo kausap. 100 bilyong insertion at 25 billion na inihinatid niya mismo sa Malacanang. So ito, hindi ho natin pwedeng basta-basta ipagpag. Kaya po mahalagang pag-usapan din natin na yung mga pumirmang kongresista, hindi po katawan ninyo lamang ang inyong dala dyan sa Kongreso. To all the congressmen, you are just the representative of your respective districts. Kung party list ka man, hindi ko alam kung sinong kinakatawan mo. Baka kausap mo lang si Chairman Technical Glitch ng COMELEC. Kanya ka nagkaroon ng upuan. Except for a few na mabibilang mo na talagang merong known and established constituencies at saka advocacy. Kung bakit nararapat sila dyan representing the marginalized sector of our society. Ito pong mga nagsuspindi kay Kiko Barsaga, pag nagtanong po kayo sa inyong distrito, baka mas galit pa sa inyo yung inyong mga nasasakupan kaysa kay Kiko Barsaga. Bakit? Yung karamihan sa bumoto para suspindihin si Kiko Barsaga, may sabit po iyan sa flood control funds anomaly. Sabit po iyan sa ghost flood control projects. Sabit po iyan sa substandard flood mitigation projects. Kaya kung tatanungin lang sana muna ninyo, bago ninyo pinaspas, Renail Road, ganyan naman ugali ng Kongreso natin Papaspasin nila Pinagtulungan, akala ko ba kayang-kaya ninyo si Kiko Barsaga? Ba't hindi ninyo daanin sa debate sa plenaryo? Ba't hindi ninyo dalihin sa debate sa committee level hearings? Bakit kinakailangan pagtulungan ninyo? Buti na lamang may mga ilan na matatapang na kongresista nakakampi ng mamamayang Pilipino na sumusuporta kay Kiko Barsaga. Hindi ko po kilalang personal si Kiko Barsaga. Kilala ko siya bilang Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas. Kilala ko siya bilang anak ni dating Congressman P.D. Barsaga na nakilala ko rin nung araw. I've met P.D. Barsaga 3 times in the past. I know I've met the father but I have not met Kiko Barsaga. Pero kung titingnan ho ninyo, higit pong malala ang kinakasangkutan nung 67 unang pinangalan ng contractors. Diba?
Kaya lang, tila talaga walang panama kay Kiko Barsaga. Mabuhay ka, Kiko. Itong mga napakahambog, napakayayabang, matatapang na young guns. Ulitin ko, itong young guns ho, ang dapat pong description dito, ganyang. Ganyang, batang nawala yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang dangal. Hindi po sila kapanipaniwala eh. So what do they do for them to be relevant? Take out Kiko Barsaga sa Kongreso. Kaya dapat ho, yung mga kaidaran ni Kiko Barsaga, dapat to maging proud kayo sa inyong henerasyon eh.